Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, may hamon po mga biday, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV, dito ho kay Sara Diskaya, mga kabida. Nakumanta na po at ibulgar kung sino po yung naging backer po niya ng panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para sa ganun, makalaya daw po siya, mga kabida. Sino pala ito hong si Trillanes? Nasa gobyerno ba ito? Kasi alam po niya na pag kumanta ito kung si Diskaya, automatic makakalaya po siya sa kaso, mga kabida. Natatawa lang talaga ako sa iyo, Trillanes. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita po, mga kabida ng News 5, Eto po, sino ang backer? Yun yung tanong. Alright? Pinayuhan po ni dating Senador Antonio Trillanes ang kontratistang si Sara Diskaya na ituro na ang umano'y backer niya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Trillanes, nakakuha si Diskaya ng aabot sa 200 billion pesos halaga ng mga proyekto sa gobyerno dahil sa sinasabi niyang backer. Ayan. Matatandaang inamin ng mag-asawang Diskaya sa pagdinig noon sa Senado na taong 2016 sila nagsimula tumanggap ng mga proyekto sa gobyerno. Nakakulong ngayon si Diskaya sa female dormitory ng Lapu-Lapu City Jail sa Cebu dahil sa kasong malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Ayan. So, yun po ang hamon po ni dating Senador Trillanes po kay Sara Diskaya na kumanta na. Ibulgar na yung kanya hong naging backer noon, mga kabida, para makalaya daw siya. Ano po siya, mga kabida? Okay? Taga DOJ, taga Ombudsman, na pwede ko niyang sabihin na pwede ka nang makalaya kung sakaling ibulgar mo o pangalanan mo yung naging backer mo, nung panahon po ni Duterte. Ganun po ba yun, mga kabida? Baka mabudol ka na naman dyan, Sara Diskaya, dito ho kay Trillanes. Huwag kang maniwala sa kanya. Baka naman po, pag magbigay ka pa ng statement, okay, ibulgar mo yung mga pangalan ng mga backer mo, at baka hindi ka makalaya din, dahil unang-una, imposible po, mga kabida. Dahil si Diskaya po ay kinukonsiderang major player po sa flood control, mga kabida, Hindi po siya pipitsugin. Okay? Hindi po siya yung least guilty. Kaya doon ho sa usapin po dati, na kung maaari daw, gawing state witness ito kung si Diskaya po, mga kabida. Ang dami hong tumutol po doon, Dahil unang-una po, si Diskaya ay hindi po small player. Siya po ay major player po sa issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida. Kaya imposible yung sinabi po ni Trillanes na kapag ibulgar po ni Sara Diskaya yung kanyang backer, kung sino man po yung backer niya nung panahon po ni Digong, okay, baka makalaya po siya, at baka matanggal po siya sa mga personalidad na kinasuhan po, mga kabida. Alright? Ang tanong ko lang po kay dating Senador Trillanes, bakit nung panahon lang po ni Digong ang pinagdiskitahan po ninyo, Okay? Bakit dito ho sa panahon po ni Pangulong Marcos, kung saan po namimihasa po ito hong mga Diskaya po, mga kabida, bakit hindi po nyo tinanong si Sara kung sino po yung kanyang backer po dito? Alright? Yun yung masakla po, Dahil sa lahat ng mga pangyayari po sa Pilipinas, mga kabida, ang kanilang idinidiin po ay ito hong Duterte administration. May sala po ang Duterte administration. Si Digong po ang may kasalanan, mga kabida. Di ba? Lahat na lang po, ibabato po ninyo, sa mga Duterte. Okay? Ito hong kay Diskaya po, kahit na po magsabi po siya, mga kabida, kung sino yung kanyang backer, wala hong pakialam po doon si Digong, mga kabida. Bakit pilit ho nilang idinidikit po ito hong Duterte administration sa mga pangyayari po, sa Pilipinas, mga kabida?
Alright? Tsaka pangalawa po, kahit na po piniga na po ito hong si Diskaya at maging yung kanyang hong asawa po makabida, no? Si Curly Diskaya, nung investigasyon po ng Senado, nung investigasyon po ng ICI, ano, mga kabida, wala ko silang nakuha pong impormasyon, ano, mga kabida, para lang po idiin ito hong mga Duterte, ano, mga kabida. Bakit nyong pinipilit ho ninyo, ano, na pigain ito hong mga Diskaya po para lang po magsalita? Ako duda po ako dito ho sa sinabi po ni Trillanes, yung hamon niya kay Sara Diskaya, no, mga kabida. Kasi po unang-una, wala ho sa kapangyarihan po si Trillanes. Okay? Hindi ho siya pwedeng magdidikta ho dito. Okay? Kasi yung kanya hong salita, no bearing po yan, mga kabida. Pagdating na po, dyan po sa mga kaso po ni Diskaya, no? Kasi unang-una po, ang kaso ni Diskaya ay nasa Regional Trial Court na po sa Lapu-Lapu City sa Cebu, no? Hindi po pwedeng mangialam po ang executive branch po doon kasi sa ilalim po yan ng judiciary branch po ng gobyerno, mga kabida, ano? Unless siguro kung magsasampa po sila ng petition, ano, na i-drop po nila yung kaso against Diskaya, no, mga kabida. Okay? Pero imposible po yun. Kasi kung talagang interesado ho sila kay Diskaya, mga kabida, napigain talaga ito, ano, at para makapagsalita kung sino-sino po yung mga sangkot, ano, nung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat matagal na po, ano, napabilang na po siya doon ho sa mga personalidad na isinailalim po sa Witness Protection Program, ano, mga kabida. Diba? Logic lang po yun. Kung interesado pa talaga ang gobyerno, ano, na gawing state witness ito hong si Sara Diskaya, provided na magsalita po siya, ibubulgar po niya kung sino po yung kanyang mga kasabwat, okay, nung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sana matagal na po. Isinailalim na sana ito, ano, mga kabida, sa Witness Protection Program. Kasi unang-una po, advantage po yan sa mga Diskaya, no? Kahit na po, kinukonsidera po silang major player po makabida, pero kung magsasalita po sila makabida at ididiin po nila yung mga opisyal nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, malamang baka isa sa ilalim po sila sa Witness Protection Program, ano? Pero wala Hindi po ginawa po ng gobyerno, ano, mga kabida, kasi wala nga silang makuha kay Sara Diskaya. Okay? Bakit pipilitin po nila, ano, na magsalita ito na wala naman pong pwedeng ibigay na impormasyon, ano, mga kabida. Diba? So, yun po, no? Challenge daw ni Trillanes. Ewan ko ba kung may blessing ba ito, ano? Sa Ombudsman, sa Department of Justice, ano? Yung kanyang offer kay Diskaya po, mga kabida, na kapag magsalita ito, ibubulgar niya yung kanyang backer nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, baka makawala po siya, no? At mapalaya po siya sa kulungan, ano, mga kabida. Okay? Ay nako, umaakto na naman po ito kung si Trillanes, mga kabida, na parang nasa gobyerno pa rin, ano? Umaakto na naman po ito na parang senador. Kaya para sa akin po, ano, malabo po ito hong sinabi po ni dating Senador Trillanes po, ano, mga kabida. Okay? Okay lang sana kung ang taga-gobyerno mismo ang magbigay ho ng offer, ano? Na kapag magbigay po siya ng impormasyon kung sino po yung kanyang backer po nung panahon po ng Duterte administration, pakakawalan po siya, no? Okay, i-drop yung kanyang kaso, ano? Mga kabida. Okay sana yun kung taga-gobyerno, kung taga-DOJ o di kaya ang taga-ombudsman. Pero kung si Trillanes po, mga kabida, magsasalita patungkol dyan, wala akong kredibilidad po, ano, mga kabida. Wala akong sa posisyon. Okay? Unang-una, hindi na po siya senador. Kahit man lang, posisyon po sa gobyerno, wala Okay? Barker lang po yan, ano, mga kabida. So, yun po, no? So, para sa akin, no bearing yun. Okay? No bearing yun. Tsaka pangalawa, opportunity na yun, mga kabida, no, ng mga Diskaya na makipag-cooperate sa gobyerno. Okay, mantakin nyo kung mag-tell all sila, mga kabida, at ibubunyag po nila kung
sino yung mga kasabwat nila, no? Hindi lang po panahon po ni Marcos, kundi panahon din ni Digong, ano? 'Di ba? So pwede ho silang makaiwas ho sa kaso kasi unang-una gagawin po silang state witness, mga kabida. Subalit, dahil ho sa laki po ng kanilang kasalanan, kanilang partisipasyon po, ano, yung degree po ng kanilang partisipasyon, mga kabida, ang laki po. Hindi ho sila pwedeng hindi po kasuhan, mga kabida. Kasi unfair naman po doon sa mga Pilipino na nakakuha po sila ng napakalaking halaga po, ano, ng pera mula sa taong bayan po, mga kabida, ano, dahil lang po sa allegedly, okay, pakikipagsabwatan po nila, mga kabida, sa ilang mga opisyal po ng gobyerno, kagaya na lang po ng DPWH. Diba? So technically po, mga kabida, hindi po sila pwedeng sa ilalim po sa Witness Protection Program. Kasi po ang nakalagay po sa Witness Protection Program, yung mga tao po, mga kabida, na makukonsiderang least guilty. Kahit na po gumawa po sila ng krimen, pero pinaka-least yung kanilang partisipasyon. Pero sa part po ng mga diskaya po, mga kabida, big time eh. Alright? Major player po. Okay lang sana yung kanilang kumpanya po at kanilang transaction po, mga kabida, potso-potso po, ano? Hindi. Billions of pesos po yung pinag-usapan po natin dito, ano? Mga kabida. Alright? So, malabo po. Malabo para sa akin, ano? This is my own and personal view, ano? Patungkol ho sa offer po ni Trillanes, mga kabida, na kapag magsalita ito hong si Sara Diskaya patungkol ho sa kanya hong backer nung panahon po ni Digong, ano? Okay? Makakawala po siya sa kaso, makakalaya po siya, mga kabida. Okay? Sa kanya hong pagkakakulong, okay? Kahit na mayroon na pong kaso dyan po sa Regional Trial Court, okay? Malabo po. Kaya na sinabi ko po, maaari pong mangyari yan, possible yan, mga kabida, kung taga-gobyerno mismo ang magsasabi niyan. Okay? Taga-DOJ o di kaya taga-ombudsman, ano, mga kabida. Alright? Possible yan. Pero kung si Trillanes po ang magsasabi niyan, mga kabida, malabo po. Okay? Madilim pa po sa Alcatran po, mga kabida, magiging resulta dyan, ano? Kung susundin po ni Sara Diskaya yung payo po, mga kabida, hamon po ni Trillanes sa kanya. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.